Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Para sa ika-4 na markahan, ika-5 linggo ng Araling Panlipunan sa ikatlong baitang, ating pag-aaralan ang kabuhayan at pakikipagkalakalan ng sariling rehiyon. Muli, ako si Teacher JM at simulan na nating aralin ang paksang ito. Sa nakaraang aralin, nalaman mo ang naging pakikipag-ugnayan ng iyong lalawigan at rehiyon sa ibang mga lalawigan at karatig rehiyon. Natutuhan mo rin na ang pakikipagpalitan ng produkto ay nagaganap upang matugunan ang maraming pangangailangan ng mamamayan. Dahil sa mga ugnayan na nangyari, natitikman mo ang mga produkto mula sa ibang bayan at rehiyon. Gayon din naman, natitikman ng mga nasa ibang lugar ang produkto na mayroon sa iyong rehiyon dahil sa pagpapalitan ng mga produkto. Ngayon naman, bago natin aralin ang panibagong paksa ngayong araw na ito, atin munang alamin ang ating layunin. Sa aralin na ito, ikaw ay inaasahang matutunan mo ang iba't ibang aspekto ng ekonomiya, gayon din ang kahalagahan nito. Ang salitang ekonomiya ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto at paggamit ng mga ito sa isang lugar. Ang mga salik o kondisyon na nakaaapekto sa kalagayan ng ekonomiya sa ating mga lugar ay ang mga sumusunod. Una ay ang pangangailangan ng tao. Kapag may pangangailangan ang mga tao sa isang produkto o serbisyo, kailangan ay matugunan ang mga ito. Kapag mataas ang pangangailangan ng mga tao sa isang produkto o serbisyo, kailangang tumaas din ang produksyon o pagbibili nila nito upang matugunan ang pangangailangan nila. Ikalawang salik o kondisyon ay ang paggamit ng produkto o serbisyo. Mataas ang paggamit o pagkonsumo ng isang produkto kapag marami ang nangangailangan nito. Tumataas ang presyo nito kapag kakaunti ang nagawang produkto o nagbibigay serbisyo at marami ang nangangailangan nito. Ikatlo, pagdadala o distribusyon ng produkto o kalakal. Kapag ang produkto ay mabilis na nadadala sa mga nangangailangan nito, mabilis itong nabibili at nagagamit. Napapabilis ang pagdadala ng produkto kapag may mahuhusay na daan at sentrong pamilihan. Nakatutulong ito sa pag-unlad ng ekonomiya dahil lumalaki ang kita ng mga taong naghahanap buhay nito. Upang mas lalo nating maintindihan ang aspekto ng ekonomiya, ating pag-aralan ang mga sumusunod na sitwasyon. Ating pag-aralan ang unang figura, ugnayan ng limitadong pinagkukunan ng yaman at walang hanggang pangangailangan. Limitadong pinagkukunang yaman. Walang hanggang pangangailangan. Kaya naman nagkakaroon ng suliranin. Ito ay ang kakapusan. Ngayon, ano ang lilikhain? Para kanino? Paano lilikhain? Diyan natin nakikita ang ugnayan ng limitadong pinagkukunan ng yaman
at walang hanggang pangangailangan. Ngayon, naiisip mo ba ang mga kailangan mo sa araw-araw? Alam mo rin ba na ikaw ay may mga pangangailangan? Ano ang mga naiisip mo na kailangang-kailangan para mabuhay na kapag wala ang mga ito ay maaari kang magkasakit o mamatay? Tama, ang pagkain, damit, at tirahan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Ito ang mga pangangailangan na hindi maaaring wala ang bawat isa. Isipin mo, kung hindi ka kakain ng isang araw, o 10 araw, o 100 araw, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Tama, ikaw ay maaaring magkasakit, manghihina ka at maaaring may mangyaring masama sa iyong kalusugan. Maaari ka ring mamatay. Isipin mo rin, paano kung wala kang bahay na matitirhan? Walang higaan na matutulugan? Saan ka titira? Ano ang mangyayari sa'yo kung sa lansangan ka titira? Paano naman kung ikaw ay walang damit na maisusuot araw-araw? Ano kaya ang maaaring mangyari sa'yo? Tama ka na naman. Ang mga larawan na iyan ay mahalaga upang mabuhay ka ng maayos. Walang katapusan ang mga pangangailangan mo at ng bawat isa. Hindi maaaring hindi ka kumain dahil manghihina ka. Gayon din naman ang lahat ng tao. Kaya ang pangangailangan mo, ng mga magulang mo, at ng lahat ng tao ay walang hanggan. Ang pagkain, damit, at tirahan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Samantala, kung ang pangangailangan ng tao ay walang hanggan, ang likas na yaman naman ay may limitasyon. May hangganan ang lahat ng likas na yaman. May takdang bilang o dami lamang ang mga biyayang mayroon ang lahat. Halimbawa, ang gasolina na isang pangunahing sangkap upang mapatakbo ang mga makina ay limitado lamang sa bansang Pilipinas. Kahit na ano ang gawin ng mga Pilipino, kailangan ang pag-angkat. Ito ay dahil sa mataas na pangangailangan ng mamamayan. Bunga ng patuloy na pangangailangan ng mamamayan, ang limitadong likas na yaman ay nagdudulot ng isang suliranin, ang kakapusan. Tulad halimbawa ng gasolina, ang Pilipinas ay umaasa lamang sa pagbili sa ibang bansa. Kapag mahal ang pagkakabili sa ibang bansa, tumataas din ang halaga nito sa Pilipinas. Ang epekto ng pagkaubos ng gasolina sa bansa ay pagdepende sa ibang bansa na mayroon nito at ang pagbabayad sa kung ano ang naitakdang halaga. Kaya naman mahalaga na isipin bago bumasta at bumuo ng mga produkto ay itanong ang mga sumusunod. Una, ano ang lilikhain? Ikalawa, para kanino? At ikatlo, paano lilikhain? Saalang-alang natin na ang matalinong pagdedesisyon ay mahalaga, tulad ng pagpaplano sa kung ano ang bibilhin sa palengke at iluluto. Ang pagdedesisyon ay kaakibat ng kakayahan na makabili sa mga pamilihan. Ngayon, dumako tayo sa pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ayon kay Balitaw et al. 2015, ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Halimbawa, ang mga likas na yaman tulad ng gas ay nauubos dahil sa patuloy na paggamit ng tao. Nagagamit ang mga sasakyan dahil sa gasolina. May kuryente ang maraming bahay dahil sa gasolina. Nakagagawa ng mga produkto sa mga pabrika dahil sa gasolina. Ang patuloy na pagkakagamit ng gasolina ay dahilan upang dumating ang panahon na ito ay maubos. Tandaan na may limitasyon ang gasolina sa daigdig. Dahil dito, nagiging suliranin ito ng maraming bansa tulad ng Pilipinas. Samantala, ang kakulangan ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Halimbawa, sa tuwing matatapos ang bagyo, inaasahan na maraming pananim ang masisira. Dahil dito, kaunti ang maaani ng mga bunga ng pananim tulad ng bigas, gulay at prutas. Ang ganitong pagkakataon ay panandalian lamang dahil sa paglipas ng ilang linggo o buwan, muling makakabawi ang mga nagtatanim. Babalik sa dating dami ang kanilang ani at bababa na ang presyo sa palengke. Magiging mas masaya ang lahat ng magulang dahil kakayanin na nilang bumili ng mga produkto ng mga nagtatanim. May maihahain na muli sa kanilang mga hapagkainan. Ngayon, tingnan nga ulit natin ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan. Masasabi nating kakapusan ito kung darating ang panahon ng pagkaubos dahil ito ay may limitasyon. Samantalang masasabi naman nating kakulangan ang isang produkto kung may pansamantalang pagkukulang, ngunit babalik din sa dating dami. Ngayon, dumako tayo sa isang pagsasanay. Atin munang basahin ang panuto. Lagyan ng check ang tamang pahayag at X naman sa maling pahayag. Mayroon kayong 5 minuto para sagutin ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
Ngayon naman, ating sagutin ang mga sumusunod na pahayag. Iguguhit natin ng check kung ito ay tama at X naman kung mali. Una, may hangganan ang mga pinagkukunang likas na yaman. Ito ay check. Ikalawa, walang hangganan ang mga pangangailangan ng mga tao. Ito ay tama, check. Ikatlo, ang kakapusan ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Ito ay X, dahil ang kakapusan ay kapag ang produkto ay darating ang panahon na mauubos ito dahil ito ay may limitasyon. Kakulangan naman kung ang produkto ay may pansamantalang pagkukulang, ngunit babalik din sa dating dami. Para naman sa ikaapat na pahayag, makakatulong kung mabilis ang distribusyon o pagdadala ng mga kalakal sa isang lugar. Magaling, ito ay check. At para sa panglimang pahayag, ang pagpaplano sa kung ano ang bibilhin ay isang uri ng matalinong pagdedesisyon. Mahusay, ito ay check. Ngayon, ating tandaan at huwag kalilimutan, ang ekonomiya ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto at paggamit ng mga ito sa isang lugar. Ang mga salik o kondisyon na nakaapekto sa kalagayan ng ekonomiya sa ating mga lugar ay ang mga una, pangangailangan ng tao, ikalawa, paggamit ng produkto o serbisyo, at ikatlo, pagdadala o distribusyon ng mga produkto o kalakal. Tandaan rin natin na ang pagkain, damit at tirahan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Kung ang pangangailangan ng tao ay walang hanggan, ang mga likas na yaman naman ay may limitasyon. May takdang bilang o dami lamang ang mga biyayang mayroon ang lahat. Kaya naman dapat ay magkaroon tayo ng matalinong pagdedesisyon upang kahit papaano ay makatulong tayo sa pagtipid ng mga natitira pang likas nating yaman. Dapat mong alalahanin ang mga sumusunod bago gumasta at bumuo ng mga produkto. Una, ano ang lilikhain? Ikalawa, para kanino? At ikatlo, paano lilikhain? Tandaan din natin ang kaibahan ng kakapusan at kakulangan. Ang kakapusan ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Samantalang ang kakulangan ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa supply ng isang produkto. Hayan mga bata, muli ako si Teacher JM at sana'y marami kayong natutunan ngayong araw na ito tungkol sa ating paksa sa kabuhayan at pakikipagkalakalan ng sariling rehiyon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!